good morning po sa ating lahat mga ka-TikTok. Gamitin ko lang po ito itong platform na ito para magbahagi po ng salita ng ating Panginoon, na kung saan ay ito po ay magbibigay sa atin ng kalinawan kung ano po ba talaga ang dapat nating gawin. At ito pong talatang ito na aking babasahin ay ito po ay reminders o paalala sa atin ng Panginoon kung ano po ang ating gagawin sa mundong ito. Sabayan niyo po ako na buksan ang Biblia sa Matthew chapter 4 verse 18 to 20. Ang sabi po dito, sa paglakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres ng kanyang kapatid, na naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Okay, so bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon at tayo manalangin. O Diyos na banal, Lord God, tulungan mo po kami na maunawaan namin ito, ang aming pagbulayan ngayong umaga, upang sa gayon, Panginoon, aming halos maunawaan, Panginoon, kung ano po ang ninanais mo para sa amin, sa buhay namin ito. Lord God, bigyan mo kami ng kaalaman, karunungan, sa hiwaga na yung mga salita. Kung nakitaan mo kami, Panginoon, ang karumihan sa aming iniisip, patawarin mo po kami, O Diyos, para maging pagtawad din po kami sa mga nagkasala sa amin. Muli, O Diyos, samahan mo kami at yung presensya at yung mga anghel. Marami pong salamat. Ito ang indalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ang ating pong title ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay Called to be a Soul Winner. Tinawag tayo para mag-win tayo ng kaluluwa. Kasi sa mundong ito ay palala po na ng palala, at ang mga tao kung ano-ano na po ang ginagawa. May nagkaroon na lang idolatry, iba na po ang Diyos na kanilang sinasamba, dahil ang mundong ito ay puno-puno ng distraction. Pero nais ng Diyos na mayroon siyang ibinibigay sa atin na pagkakataon upang ating maunawaan na mas lalo ang ating kanyang halinga salita. So ang pinaka big idea po ng talatang ito ay ang panawagan ni Jesus ay hindi lang para sa pagsunod, kundi sa paghuhuli ng kaluluwa. Okay? So sabi niya sa ngayon hindi na isda ang inyong huhulihin, ay tao na, di ba? So kapag tinawag tayo ng Diyos, kapatid, hindi lang ito para maging mapait. Okay? Maging churchgoer ka o maging moral ka, di ba? So ang panawagan niya ay malinaw. Sa wikang Ingles, sabi doon, follow me and I will make you fishermen. Di po ba? So hindi lang ito para sa mga missionary, mga leader ng iglesia, para ito sa lahat ng tagasunod ni Kristo ay tinatawag upang maging tagapagligtas ng kaluluwa. So ang tanong na lamang ay ganito, what does it mean to be called a soul winner? Okay? So una, ang gagawin natin dyan, commitment to follow Christ. Diba sabi doon sa verse 19, come, lumapit kayo sa akin, come and follow me. So ano ba itong insight nito? Anong ibig sabihin ng sinasabi niya? So ang unang hakbang sa pagiging soul winner ay hindi po training. Hindi po tayo magte-training. Hindi po tayo papasok sa mga seminary o i-memorize natin yung mga verses sa Biblia. Ito ay pagsunod, pagsunod kay Jesus. 'Di ba?
Ang tunay na pagsunod ay hindi lang sumusunod kapag convenient, no? Kapag maganda yung panahon, no, ng buhay mo. Kundi kahit mahirap, kahit mahangin, kahit malabo ang direksyon, just Jesus call us into relationship before responsibility. Kailangan po na mayroon tayong relasyon sa ating Panginoon. Relasyon muna bago responsibility, di ba? Hindi ka naman magkakaroon ng responsibility kung wala ka namang relasyon kahit sa tao, di ba? Sa mag-asawa, paano ka magkaroon ng responsibilidad dyan kung wala ka namang relasyon sa kanya, di ba? So ang gusto ng Jesus, ayusin muna natin yung ating relasyon sa kanya bago yung responsibility, dahil susunod na lang yan eh. Pag okay ang ating relasyon sa ating Panginoon, ganun din sa ating kapwa, di ba? So isipin mo lamang, kapatid, ang isang sundalo na hindi sumusunod sa utos ng kanyang pinuno, kahit gaano siya kagaling sa training, kung hindi siya sumusunod, delikado ang buong team, hindi po ba? Malagay po ito sa peligro. Ganito rin tayo. Hindi tayo pwedeng maging epektibong tagapagdala ng good news kung disconnected po tayo, no, sa ating pinuno, sa ating commander. Ay sino ba ang ating commander? Ang ating Panginoon, hindi po ba? So ano ba ang ating gagawin para hindi tayo ma-disconnect, no, sa ating Panginoon? So kailangan mayroon po tayong daily devotion. So ang tanong na lamang, kumusta po ang ating daily devotion? Mayroon po ba tayong ginagawa araw-araw? Dapat mayroon tayo, kapatid. Dahil hindi po, ang kaaway ay nandyan lang ho yan. Para siyang, sabi nga doon, parang leon na umaatungal, nag-aantay lang malalapa. Kasi 24/7 din po, no, ang kaaway nagising, no. Dapat mayroon tayong panangga sa magitan ng ating devotion araw-araw, sa ating panalangin. Araw-araw po tayong mananalangin, no? Pray without ceasing, manalangin walang patid, kapatid, di po ba? So obedient in small things, no? Dapat ay nang ating gawin. Dito nagsisimula ang pagiging soul winner. Hindi ka magiging soul winner kung sa sarili mo hindi mo po ito nagagawa, no? Kailangan po natin yan, kapatid. Hindi mo maibabahagi ang ating Panginoong Jesucristo kung hindi mo siya sinusundan, di ba? Bilang isang ama, paano ka ngayon susundan ng isang anak kung wala ka namang magandang relasyon dun sa tatay mo, di ba? Paano ka maibahagi sa ibang tao na hindi mo naman siya sinusunod, no? Ganun din sa ating ama, no? Pangalawa, kanina, commitment to follow Christ. Ngayon, change through Christ's power. Sabi nga doon, I will make you, no? I will make you, sabi doon, no? Hindi sinasabi ni Jesus, kapatid, you must make yourself into soul winner, no? Hindi sinabing ganoon. You must make yourself into a soul winner. Ang sinabi niya, I will make you. Siya po ang maggagawa nun, kapatid, para sa atin, no? Ang pagbabago ay hindi sariling effort, kapatid, no, kundi sa pagkapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. From fisherman, no, siya ang gumawa ng pagbabago sa kanila, di po ba? So isa pang ilustrasyon dyan, parang isang clay, no? Yung isang clay, kakamay ng potter, no, wala siyang sariling kakayanan para maging useful vessel, no? Pero sa kamay ng magaling na potter, nagiging masterpiece ito,
Ganyan din tayo. Kung hayaan nating hubugin tayo ni Jesus, gagamitin niya tayo para sa gawain ng kaligtasan. Hindi po ba? So wag mong hayaang pigilan ka ng takot, ng pakiramdam mo, hindi ka qualified, di ba? Minsan, no, yun ang ating burden sa atin. Dahil feeling mo, hindi ka qualified para sa Panginoon. Bakit? Sino bang qualified? Bakit yung kanyang mga alagad? Qualified ba yon? Diba? Ang calling ni Jesus ay laging may kasamang empowering, no? Magtiwala sa proseso ng Diyos. He doesn't call the equip. He equips the call, no? Hindi na yung tinawag. Tinawag tayo para i-equip tayo, no? Pangatlo, commission to face for soul. No, hulihin natin ng mga kaluluwa na ito, no? Ang layunin ng pagtawag ni Jesus ay malinaw, manghuli ng kaluluwa, no? Hindi ito simbolikong idea lang, ito ay actual na mission sa atin, no? Sa panahong iyon, ang pangisda ay hindi hobby, no? Ito ay trabaho, buhay at commitment. Ganon din ang soul winning, hindi pang sandi lang. Ito po ay lifestyle, kapatid, no? Hindi lang sandi lang, mayroon kang aabuting kaluluwa, no? Hindi lang. Ito po ay lifestyle. Pagka-practice mo na ito, hindi ka na po mahihirapan, no? Kaya imagine mo ang isang mangingisdang may mahahaling bangka. Kumpleto ang kagamitan, pero hindi lumulubog sa dagat. Hindi siya tunay na mangingisda, no? Ganun din ang maraming Kristiyano. Kumpleto sa knowledge, nasa loob ng simbahan, pero hindi lumalabas para po mag-evangelize. Di po ba? Nanatili lang sa kanyang comfort zone. Ang tanong, ilang taon ka ng Kristiyano, kapatid? No? Ilang kaluluwa na ang nadala mo kay Jesus? Hindi ito para sa guilt trip, kapatid, no? Kundi para sa realities check, no? Ang bawat Kristiyano ay fisher of men. Kung hindi tayo nangingisda, may problema sa ating pagsunod. Di po ba? Dapat mayroon tayong maiakay. Hindi naman po kailangan na marami kang alam sa Biblia, kapatid. Hindi po. Marami kang alam na verse na memorize mo na hanggat hindi mo na ito binabasa, di ba? Ang kailangan lang your own testimony kung paano ka binago ng ating Panginoon. No? Enough na po yun. Yung testimony mo sa buhay mo, kung ano ka dati, tapos ano ka ngayon. Pag maibahagi mo yan sa taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, malaking impact na po yan sa kanya, kapatid. Maaring madala mo siya sa paanan ng ating Panginoon to realize na may Diyos po tayo, no? Kaya mga kapatid, no, sa pagkakataong ito, tinawag tayo ni Kristo upang sumunod po sa Kanya ng may buong puso, no? Ang pagsunod sa Kanya ay total commitment po ito, kapatid. Hindi lang po ikaw susunod dahil okay ngayon ang panahon, maayos po ang buhay mo, no? Sumunod ka sa Panginoon anuman po ang sitwasyon ng buhay mo ng may buong puso, no? Manghuli po tayo ng kaluluwa para sa Kanyang kaharian. Ito ang tunay na ibig sabihin ng pagiging soul winner. Hindi ito extra ministry. Ito po ang main mission para sa atin na iniwan sa atin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Di po ba? Gawin niyong alagad, no, ang lahat ng bansa, no? At huwag po tayong mag-alala. Kasama po natin ang ating Panginoon
hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi po ba? So ano po ba ang ating call action, no, sa umagang ito, kapatid? Maaari po bang ngayong linggo tanggapin mo muli ang panawagan ni Kristo? No? Sabi niya, "Come, follow me, and I will make you fisher of men." So kailangan nating i-challenge, no, ang ating mga sarili sa linggong ito. I-evaluate natin ang ating mga puso. Tanungin natin ang ating puso, are you truly following Jesus? No? Tayo ba talaga sumunod sa Kanya? Humingi ng pagbabago? Ask Jesus to shape you into a soul winner. No? Ang ating gagawin, mag-pray. Mag-pray lang po tayo. Pag-pray natin po ang lahat ng ito. No? Mag-share po ng testimony. No? Sa mga tao, kaibigan, malapit na kaibigan. Okay, magsimula ka sa iyong tahanan. Sa kasama sa bahay. No? Because priority ang ating pamilya. O kaya mag-invite ng isa sa church or small group, no? You are called not just to set up you, but to stand in the gap for one more soul. Tinawag tayo para magso-soul winner tayo. Hindi tayo tinawag para maupo lang sa church. Magbutas lang tayo ng bangko. Tinawag tayo para makaakay tayo ng ibang kaluluwa. No? Para sa paanan ng ating Panginoon. Yun po ang ating kalangailangan. No? Follow me. Be firm and face one more soul at a time. No? Gawin po natin yan, kapatid. I-challenge po natin ang ating mga sarili na sa itong darating na linggo, mag plus one lang po tayo. No? May ma-invite ka ng mga kaibigan, kakilala, no, sa ating iglesia. Hindi po ito usapang reliyon, kapatid. Ang ating pong daladal dito ay ang salita ng ating Panginoon. Hindi ko po dala dito kung ano pong mayroon akong relihiyon. Ang kailangan lang pong gawin na marami tayong maiakay sa paanan ng ating Panginoon. No? Kasi na yun po ang nais ng ating Diyos. No? Na lumapit po tayo sa Kanya. Maraming bagay kung bakit lumalayo yung tao. Unang-una sa mga problema. Hindi po ba? Pero ipinahintulot din ng Panginoon ang mga problema sa buhay natin para tumawag ka sa Kanya. Huwag mong gawing option ng ating Panginoon, kapatid. Gawin mo po siyang priority po ng buhay natin. Siya po yung top priority dapat natin. Pag magawa po natin yan, everything's follow. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo po ang ating Panginoon. Nawa, sa umagang ito, ay ating pong naunawaan kung ano po bang ibig sabihin na called to be a soul winner. Yun po ang ating gagawin, no, sa mundong ito habang tayo nandiyan dito, no? Kaya maaari po ba akong sabayan, no, sa maiksing panalangin. Lord, salamat po, Diyos, sa mensaheng ito ngayong umaga, kung paano po kami mamalakaya, Panginoon, ng mga tao. Nawa, O Diyos, mayroon kaming malapitan, mayroon kaming ma-invite, Panginoon, sa aming mga iglesia upang dalhin sa iyong paanan. Ikaw po, O Diyos, ang ikilos nito, dahil hindi po ito namin magagawa kung hindi ikaw ang maghari po sa buhay namin. Linisin mo kami, Panginoon, at mga puso. At ating na linggo, Panginoon, nawa, O Diyos, ay mayroon kaming ma-invite, mayroon kaming makausap, Panginoon, at itouch mo po, Panginoon, at bantayan mo ng iyong mga anghel, dahil mas makapangyarihan ka, Panginoon, kaysa sa kakaaway. Sa iyo lang namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat. Kung sa mga nanonood po ngayon, Panginoon, ikaw po, Diyos, nakakaalam kung anong po ang kanilang pinagdadaanan, anong po, Panginoon, ang sitwasyon ng kanilang buhay. Patuloy ka po, Panginoon, kumilos sa kanila. Patuloy mo pong katugunin ang kanilang pangailangan, Panginoon, sa araw-araw. Hindi ko man po sila kilala, Panginoon, ngunit nilalapit ko sila sa iyo, Diyos, na ikaw po, Panginoon,
ang aming kinikilala. Ikaw po ang Diyos na namatay at muling nabuhay para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay mo sa krus ng Kalbaryo, na kung saan, Panginoon, ibinigay mo ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw para sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. At sa mga nanonood ngayon, ikaw po ang Diyos na patuloy na magbigay ng biyaya at habag, Panginoon, para sa amin. Dahil kami lamang po, Panginoon, ay nabubuhay sa iyong grasya. Wala kaming kakayanan, ngunit ikaw po ang nagbigay sa amin kung anong pong lahat ng mayroon kami. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyong dakilang pangalan ni Jesus. Amen and Amen.